Amen. Praise God. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Good morning, everybody. Just embrace your seatmate this morning and say, you look beautiful and you look great. Praise God. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. All right. Ngayon po umaga na to, before we will hear the Word of God today, we will going to do two things because I'm going to preach very fast after this because the title of my message is the Full Power. Yes, you have heard me right. It's called Full Power, not Full Power. So today, this morning, before we're going to proceed in hearing the Word of God, meron po tayong i-dedicate na bata po ngayon ng isa nating mga kapatid. No? Gusto ko sanang tawagin, ayan, ang ating mga parents na nandito, yung ating mga parents, ang ating mga magulang. Ayan, okay. Yung ating pong si Hersey at saka si Christian James. Can you please be here? Ayan, isa lang. Ayan. Ako po'y natutuwa sa mag-asawang ito kasi nag-leave pa yata sila para lang sa Hershey. Ayan, dito po tayo. Ayan, okay. Dito sa stage. Ayan. Hello. Good morning. Good morning. Alright. Well, alam niyo po mga kapatid, sa Bible po, palagi po yan, no? Na tuwing tayo po mga kapatid ay na nagkakaroon ng anak kasi yan po ay regalo ng Diyos sa atin. Amen. Kung may katabi ka pong bata at anak mo, sabihin mo naman sa kanya, regalo ka ni Lord sa akin. Alright. Kung katabi mo ay kapatid mo, nakagalit mo ngayon, sabi mo sa kanya, regalo ka pa rin ni Lord sa akin. Alright. So ngayon pong umaga na to ay i-dedicate natin si Zavia Clay Zelueta. Naku po, pahirap ng pahirap ang mga pangalan ngayon ng bata, no? Hindi ko po alam kung saan planeta na kinukuha ang mga pangalan, pero natutuwa tayo, no? Kung sa bagay ako, 1993 lang po ako pinanganak eh. Hindi ko. 1969 po ako pinanganak. Ang pangalan ko po, Radziwill. Hindi ho talaga Reggie. Kaya po nung ako po ay elementary, hindi po ma-pronounce. Ako po mismo hindi ko ma-pronounce. Kaya sinisisi ko yung nanay ko. Sabi ko, bakit ba naman ganito yung pangalan? Ngayon po, naintindihan ko na. Ang ibig palang sabihin ng Radziwill ay prinsipe. Kaya alam ko na ngayon. Ewan ko lang ho kung naintindihan ito ng nanay ko. Pero basta mahalaga naintindihan ko. Anyway, ngayon pong araw na ito, dedicate po natin together with the congregation si Zavia. Alright? But before we do that, I would like to invite lahat po ng principal sponsors, mga ninong at mga ninang. Pwede po ba kayong tumayo? Pwede po ba kayong dito sa harapan? Ayan, lahat ng mga ninong at ninang. Sige po. Okay, alam ko you're part of the family. Sige po, lahat ng ninong at ninang. Pwede po ba tayong lahat ay dito sa harapan? Sige po, pwede po ba tayong humarap po kayo sa akin? Yan lang po kayo sa ayan. Lahat po ng ninong at ninang. Dito po, harap po kayo sa akin. Ayan, salamat po. Ayan, okay. Ayan. Ayan. Maraming salamat po mga ninang, mga ninong. Maraming salamat po na nandito kayo. Alam ko, malapit kayo sa mag-asawang ito, kaya pinili kayo, no? Dahil naging bahagi kayo ng buhay nila. At gusto ko pong maintindihan ninyo na narito po kayo para po maging pangalawang magulang ni Zavia. Tinatanggap niyo po ba na maging pangalawang magulang? Okay ho ba kayo? Magre-regalo ho ba kayo pagkatapos ito? Okay. Anyway, salamat po dahil naniniwala ako na hindi po kayo pinili nila, mag-asawa, ni Hershey at saka ni Christian dahil lamang gusto nila. Di ba? Ayan. Okay ka ba? Okay ka pa? Okay. Mabait na bata ito. Tumatawa talaga. Mabait ka na. Sa akin ka na lang. Wala pa akong baby, ha? Okay. Okay. Sige. Pag-pray po natin. Pag-pray muna po namin, I would like to invite one of our pastor from US, Pastor Kurt Thomas. Ayan. Pastor Kurt, will you please come here? Pastor Kurt is one of our pastor in America, and they will be starting a ministry in America, Rain M USA, and we would like to bless God for that. Yan. Kita mo, Hershey, special imported ang magde-dedicate Yung mga iba, local lang, local. Ito, imported to Hershey, Christian, imported. We would like for ask you, Pastor, to please pray for the child and for the principal sponsors. And after that, I will anoint the child with the oil. Okay. Our Father, we thank you. We thank you that you are the beginning of life and you are the end of life. And we thank you that you bless us with all life, Lord. From the richest of us to the poorest of us, from those who have roofs over our heads to those with none,
you grant us life, Lord, and you call this a blessing. And so I thank you, Lord, that you have given this blessing to these parents, to this husband, and to this wife. So I pray that you will give them grace. I pray that you will give them wisdom and power to raise their child in your hands and in your arms, Lord, and in your path. So we pray that you will give protection and guidance for this family. We thank you, Lord, and we praise your name for all the days of our lives. Amen. And today, I would like to dedicate you, Savia Clay Zilweta, that in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Lord will bless you. And in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Lord will protect you as you grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ. And you will find favor in the sight of God and the sight of men. And today, oh God, I also give to you the parents. That's the parents, Christian and Hershey, will serve you, will serve the Lord together with their family now and forever. And also, God, I pray that you would bless even the principal sponsors. Let them be the second parents of Sabia, and guide them, oh God, and let them be led, oh God, and know you all in all and throughout their lives. Father God, we just want to say thank you for everything. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I dedicate you, Sabia Clay Zalweta, in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Palapakan po natin. Congratulations. Napakamasayahin po ng bata, no? Yan ang gusto kong bata pag dinededicate, masaya, no? Okay. All right. Pastor Kurt is our pastor in US. Yay! He looks younger. Today, bago po ako mag-preach ngayon, nais ko po magkaroon ng isang special prayer. To some of us probably doesn't know her, pero para po sa mga kasama namin na nandito who started Rain M few years back, we would like to recognize one of our pastora. Gusto natin siyang i-bless ngayon sapagkat mga kapatid, siya po ay aalis na, pupunta na po siya ng ibang bansa. At para po sa mga ibang nandirito, mga kapatid, maaaring hindi niyo po siya kilala, no? Pero kilala po ng marami po siya. Lalo po dahil nung simulan po ang Rain M, kasama po namin siya na nag-start ng church na to. And throughout those years, niled siya ng Panginoon to be in Manila, to stay in Manila. And in February, siya po ay aalis na going to New Zealand. Alright? And we would like to pray for her, bless her, her family, and also ang kanyang bagong ministry and bagong church sa New Zealand. We would like to welcome Pastora Joyce Baguio. Pastora. Will you please change my microphone? Para po sa kaalaman na iba, ito po si Pastora Joyce. Kapatid po siya ni Jomer. Isa po sa worship leader natin, no? So, mga kapatid. And, okay, pagpe-pray po natin siya. Siguro, sino po nakakilala kay Pastora? Pakitaas nga po kamay. Ayun, may nakakilala pala. Okay, good, very good. Siya po ay papunta na New Zealand. You'll be going to New Zealand on February, no? Tama ba? Panalangin naman po natin siya. At the same time, para po maingatan siya ng Panginoon. At the same time, ay sa kanya pong pag-aasawa, ang Panginoon ay magbigay sa kanya. Sorry sa mga binata dito, taken na to, taken. Sorry na lang kayo. Okay. Pastora, in behalf of Rain M, maraming salamat. In fact, in behalf of HMI, nung kayo maliliit pa, ay bata pa, ay sinamahan nyo kaming mag-asawa sa ministry at ang leadership ng church. Maraming salamat. Ina-appreciate ko yon. Bagamat di tayo nagkakausap ng matagal, di tayo nagkakausap ng madalas, pero gusto lang sabihin na napakalaki ng utang na loob namin. Huwag palang utang, napakalaki ng aming pasasalamat sa iyo at sa pamilya mo for sacrificing so many things, for serving the Lord through this church. And I know that God will bless you more habang bibigyan ka ni Lord ng bagong pamilya, bagong simbahan, at bagong ministry. Basta ito lang gusto kong sabihin sa iyo, Pastora, pagbalik mo dito, welcome home. Okay?
Pastor Kurt, would you like to pray for her? And pagkatapos, I will take the blessing. Our Lord, we thank you that you promise us you are there. When we wake up in the morning and when we go to sleep at night, you are there. When we are on our journeys, you are there with us, Lord. When we are surrounded by the lions, you shut their mouths and let us know that you are with us. When we are in distant and foreign lands, when we are abandoned, when we don't know anyone, we know that we can trust in you and that you have not abandoned us and you are with us. And so we thank you, Lord, that we have this assurance and promise, Lord, and that we look to this hope. So I pray for our journeys, for the journey of this woman here and her husband. I pray, Lord, that you will keep them safe. I pray, Lord, that you will provide them a ministry for those that they are working with, for those they are surrounded by, that they will be missionaries in this distant land, and that they will spread your hope and join in this one universal kingdom that we all serve you. No matter our borders, no matter our continents, no matter our tongues, Lord, we serve you. And so I pray that you will bless them and give them your strength and wisdom and guidance in this new land. We thank you, Lord, and we praise your holy name. Amen. Ingatan ka ng Panginoon, Pastora, sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong paplanuhin, at sa lahat na mangyayari pa sa iyong buhay, sasamahan ka ng Diyos. Sinasamahan ka ng aming mga dasal, at higit sa lahat, kung malayo man kami, ang Diyos ay malapit pa rin. Pagpalain mo po, Panginoon, si Pastora Joyce, lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang nagawa para sa iyo sa pamagitan ng simbahang ito, hindi mo po ito nakakalimutan. Panginoong Diyos, i-reward mo po siya. Lord, pagpalain mo po siya. Panginoong Diyos, i-enlarge mo pa, Panginoong Diyos, ang kanyang nasasakupan. Panginoon, maaaring hindi dito, pero sa ibang lugar. Maraming salamat. Ang lugar na kanyang pupuntahan, lupang pangako pa din na pinangako mo sa kanya. Maraming salamat, O Panginoong Diyos, and we bless you, Pastora Joyce, and we send you with favor of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Everybody say Amen and Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Kurt. Good morning, everybody. Good morning. I say to your seatmate, you look wonderful today. Yeah, good morning. Tayo po ay nasa serye po, 3 linggo ng ating pong pag-aaral about greater. Everybody say greater. At sa serye po natin na to ay pinag-uusapan po natin bakit po natin sinimulan, mga kapatid, na ang taon na to, ang tema natin ay greater. Sapagat ang Diyos po, ako ay naniniwala na mas marami pa siyang gagawin sa buhay mo at sa pamilya mo. Marami pang himala kang mararanasan itong taon na ito kesa nung nakaraang mga taon. Marami kang challenges na sasagupain at marami kang battles na ipapanalo. Maraming labanan ka pang ipapanalo sapagkat ang Diyos na sumasa iyo ay mas makapangyarihan kesa anumang sitwasyon na pagdadaanan mo. That's why gusto po nating simulan at gusto nating malagay sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso at espiritu, na anuman ang dadaanan natin ng taon na to, anuman ang ating sasagupain, tandaan natin, ang Diyos ay mas makapangyarihan sa lahat ng problema, mas malaki sa lahat ng pinagdadaanan, at mas tapat sa lahat ng tao na ating mararanasan. Pakisabi nga sa 3 katabi mo, my God is greater. Now, I want you to understand, ladies and gentlemen, as I always saying that this year is not just an ordinary year. Not only because that God will bless us, but because itong year po na to, naniniwala ko, mas marami pa tayong pagdadaanan. Inuulit ko lang po, no? Ang problema po na ating pagdadaanan, pinagdaanan ng isang taon, mas marami po ngayon. Bakit to? Kasi mas malakas ka ngayon. Mas malalim po ang pagdadaanan mong problema sa susunod na taon, itong taon na to. Tanong niyo po sa kung bakit? Kasi mas matalino ka ngayon. Kasi mas matured ka ngayon. At tandaan niyo po, hindi ibinibigay ng Diyos ang responsibilidad sa bata-bata lang at isip bata. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang bata, pero wag sanang isip bata. Nakuha niyo po, binibigay ng Diyos ang responsibilidad sa kaya niyang mag-handle.
Sampulan ko po kayo. Lahat po tayo rito, marami rito sa atin may sasakyan. Tama po ba? Kung anak nyo po, 11 years old, kakagraduate ng grade 6, sinabi ng anak nyo, Daddy, akin ang susi ng motor, susi ng kotse, magdadrive ako. Ibibigay mo? The answer is no. Bakit po? Because ang magkaroon ng sasakyan, ang magkaroon ng kotse, magkaroon ng motor, it takes responsibility. At hindi pa niya kaya yon. Hindi niya kaya ang pressure na ma-flat siya, hindi niya alam. Hindi niya alam ang pressure kung may masirang parts, hindi niya alam. Wala siyang alam. Ang alam lang niya mag-ride. Ang alam lang niya sumakay. Alam lang niya maglagay ng susi. Because hindi niya alam yon. Pero pansinin mo, yung anak mo o kapatid mo, nag-matured na, natuto mag-drive, may responsibilidad na, pwede na siyang mag-drive. Binibigyan mo na siya ng pagkakataong magmaneho sapagkat alam na ng parents na kaya na niya. Ladies and gentlemen, kasama nung kotse ay responsibilidad at hirap at obligasyon. Gusto ko maunawanin ninyo, ngayong taon na to, dadami pa ang problema mo. Tama, wala nag-amen. Dadami pa ang dadanasin mo. Dadami pa, masasaktan ka pa ulit. Marami pa ang sasakit sa iyo ulit. Pero bakit niya padadaanin sa'yo at ibibigay sa'yo ng Diyos? Kasi alam ng Diyos, kaya mo, matured ka, at stronger ka, at mas matibay ka. Kaya sabihin mo nga sa mga tabi mo, kaya mo yan. Dahil pinagtitiwalaan ka ng Diyos. Did you know that your wounds of this year will not be your weaknesses in the next, but the windows through which God shows His strength? Ang lahat ng dadanasin mo ngayon will never be your weakness anymore. It will be windows to the next because God is now preparing you for something. Tingnan mo yung mga katabi mo, may inihahanda na yan ng Diyos sa 2020. Ay, wala akong kausap. Pastor, 2019 pa lang, 2020 na pinag-uusapan natin. Advance ako mag-isip eh. Bakit to? Kasi ang Diyos advance mag-isip. Dahil ang Diyos, habang nararanasan mo pa lang ngayon, ang Diyos may inihanda na siya. Hindi mo lang nakikita, pero ang Diyos nakikita niya. Let me share to you in 25 minutes or less. Ang title po natin, Full Power. Yes, you heard me right. It's full power, not full power. Why do you mean by full power? Let's understand that. I brought this topic today in a story in the Bible wherein I know you're familiar because when we were in City Walk and also I think when we were here, I already mentioned the story of Elisha and a king with a bow and arrow. By the way, I have a bow today. I don't have an arrow today. So may hawak po ako ritong isang bow. Mamaya, ano po ba gagawin natin dito? Patutugtugin ko po ito? Hindi po. Okay, I would like to illustrate that to you para mas maintindihan natin why God is greater than everything else and God is preparing greater things for your life. Let's understand that. In the book of 2 Kings chapter 13 verse 14 and the following verses until verse 20, and said ito, and the prophet Elisha was sick with a fatal disease, and as he lay dying, King Jehoash of Israel went to visit him. Let me give you a background first. There was an invasion, there was a war against Israel na mga Syrians at mga Assyrians during that time. At ang king na ito na ang pangalan ay si Jehoash was very afraid, so he went to a prophet, a known prophet by the name of Elisha. Who? Elisha. And by the way, let me give you muna po ng kaisipan. In the Old Testament times, a king will never go to war without a companionship or without the approval of, mga kapatid, ng isang priest o ng isang prophet. Very important. Kahit magaling po silang lumaban, pero walang approval ng Diyos, wala pong grasya ng Diyos, ay hindi po sila lalaban. So ito pong king na ito, na si King Jehoash, pumunta po siya sa propeta ng pangalan ay si Elisha. At tinan niyo pong sinabi ng king na ito, my father, he exclaimed as he wept, you have been the mighty defender of Israel. So sabi niya, ikaw ay lumalaban para sa amin, tulungan mo ko. At ito po ang sinagot ng propetang ito. Elisha said, get a bow and some arrows. Elisha ordered him. Jehoash got them, and Elisha told him to get ready to what? To what? To what? To what? Sabihin sa katabi mo, get ready to shoot. Tingnan niyo po ito ha. Tingnan niyo po ang nangyari. Now, tingnan niyo ito ha. Number one, tingnan niyo po ito ha. I want you to understand. Let me give you some 4 points very fast. But this is not my main point.
Sabi niya, get ready to shoot. At sabi niya, bakit kailangan niya ng propeta? King naman siya. At ang lahat ng mga kings ay usually sundalo in the Old Testament times. Because, mga kapatid, God's guidance is always awaiting upon your participation. Ano yun? God cannot move if you will never participate. Ay, wala akong kausap dito. Sample lang ko po kayo, ha? Kahit marami kang problema itong taong darating na to, pag hindi mo siya iaalaw sa pamilya mo at sa buhay mo na tulungan ka, hindi ka niya matutulungan. Hello? That's why even in the New Testament times, whenever God, Jesus Christ, healed someone, He always give a command. Iwanan mo yung mat mo, tumayo ka, follow me. He always asked that. Bakit niya sinasabi yon? Kasi sinasabi niya, I am ready to move, but are you ready to participate? I am ready to give you a miracle this year. Are you expectant? Handa na akong pagpalain ka tong taon na to. Handa na akong iligtas ang pamilya mo. Ang tanong, sinesharean mo ba? Wala akong kausap. Handa na ako na ibigay sa iyo yung matagal mo nang pinagpe-pray 7, 8 years ago. Pero ang tanong, are you living in faith or you're living in fear? Because God's guidance is awaiting upon your participation. Kahit sa pagtanggap kay Jesus Christ para sa aming mga bisita at sa lahat ng nandarito, kahit umattend ka ng church na ito, umattend ka ng VCF, umattend ka ng CCF, umattend ka na lang may Christian ministry na may dulo sa fellowship, may international pa sa gitna na mga pangalan, it will never guarantee na pupunta ka sa langit. Wala akong kausap. Ito pa, hindi porke Kristiyano ang magulang, sa langit pupunta ang anak. Dahil God wants to save you. God wants to heal you. But until you participate with God, until you respond to God, until you accept God, He will never and He can never move. He can never save you. Kaya akala ng iba, pag sila naging miyembro ng Reign M, pupunta na sila sa langit. Nako, maniwala ko kayo sa akin, marami pa rin pupunta sa impyerno. Pakitingnan nga yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, magkita tayo sa langit. Yung ayaw magsalita, parang hindi alam kung saan pupunta. Ulit, pakisabi sa katabi mo, magkita tayo sa langit. Sabihin mo ulit sa katabi mo to, ayaw kitang makita sa impyerno. O pag nakita mo siya, ba't mo sinasabi yan? Ibig sabihin, mga kapatid, magkikita kayo. Di ba? Natindihan niyo po, nasa impyerno ka, ayaw mo siyang makita. Tignan niyo po yung sumunod. Tignan niyo ha, yung king has to be guided by a priest. Ladies and gentlemen, look at Pastor Reggie. Are you listening to me? Last year, ikaw ang nagtatrabaho, nagpapakamatay ka para sa trabaho mo, sa business mo. Ginawa mo ang lahat. Umutang ka ng 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tumaya ka ng loto, pumila ka. Lahat nilalahan mo, walang nangyari sa buhay mo. Ikaw ang bumuhay sa pamilya mo. Ikaw ang nagpakamatay para magkapera ka. Ikaw ang nagpakapawis. In-overtime mo yung overtime at in-overtime mo yung in-overtime na in-overtime mo last time. Mga kapatid, kita mo, 2018 bago matapos, ikaw ay 32, mukha ka ng 79. Bakit? Because you're not just pressed, you are stressed. But ladies and gentlemen, this year, we will always say, God, ikaw ang may-ari ng buhay ko. Ikaw ang may-ari ng business ko. Ikaw ang may-ari ng trabaho ko. Lord, gusto ko naman less or stress-free. Panginoon, total, ikaw naman na may-ari ng lahat. Kung may problema ako, tulungan mo ako. Tayong dalawa, ayusin natin. Hindi lang akong mag-isa. Isama mo naman si Lord. Sabi mo sa katabi mo, isama mo naman si Lord. Tuloy po natin. So, key number 1. Ang sabi ng king, and the king did so, and Elisha placed his hands on the king's hands. Now, gusto ko maintindihan nyo ha. King po ito, marunong lumaban. Sabi ni Elisha, kumuha ka ng bow and arrow and get prepared to shoot. Tapos sabi niya, okay, now you're preparing to shoot. So Elisha placed his hand upon the king's hand, and then following the prophet's instruction, the king opened the window that faced towards where? Where? Now ito pong Syria na ito po yung enemy. And by the way, there are millions going to attack, mga kapatid, Israel. It's just like buong China, sasakupin na ang Pilipinas. It's just like that. So anong ginawa po nitong propeta na to? I-point mo daw yung arrow mo, yung bow and arrow mo towards your enemy, towards Syria, your intimidator, your enemy. Second key. But this is not yet my point. When the enemy points to everything you're not, point to everything God is. Ay, wala akong kausap dito.
Kapag yung demonyo ang pinupuntos sa iyo, lahat ng wala mo. Ang ipuntos mo sa demonyo, lahat ng meron ka ng dahil kay Kristo. Sinasabi nila, born again ka pa naman, wala ka naman pera. Totoo yun. Wala akong pera. Wala akong maraming pera. Pero malalim ang kapayapaan ko. Ikaw may pera, pero hindi ka makatulog. Ako walang pera, tulog na tulog. Miyembro ko ng masa, masandal, tulog. Are you listening to me? Sinasabi nila, pa-Bible ka pa. Ganyan ka pa rin naman. Totoo yun. Hindi nga ako nagbago ng dire-diretso, pero nagbabago. Ikaw naman relihiyoso, hindi ka nagbabago. Ba't ka ate ng church? Yung church, Sunday, family day. Dapat yan, ini-enjoy mo yung reunion nyo. Ano kayo, nasa mall kayo. Oo, ala nga akong family day ng Sunday. Pero meron naman akong Son, S-O-N day. Dahil ang kapiling nyo, pamilya nyo. Pero ang kapiling ko, Diyos ko. When the enemy points to everything you're not, point to everything what God has for you. Tingnan mo yung katabi mo. Pinagpala ng Diyos yan kasi may Diyos yan. Ay, wala akong kausap dito, no? Point to your enemy. Itong taon na to, maraming enemy. Magkakasakit ang iba. Yes! Pero sabihin mo sa sakit mo, alam ko, magkakasakit ako. Pero isa lang ang gusto ko malaman mo, makaka-recover ako. Oo, darating ang problema sa bahay namin. Pero gusto ko sabihin sa'yo, maaayos din to. At mabilis na maaayos kasi meron akong Diyos. To illustrate that, let me call one pastora again. Let me call Pastora Vernie. Where is Pastora Vernie? Where are you? Ayan, ito po. Alam niyo, paliit po ng paliit ang mga pastor namin eh. Halika, Pastora. Halika. Okay. Pinagpaalam ko po na siya ipagpaalam. Tayo ka, kapatid. Para po sa kaalaman ninyo, ito po isa nating pastora. Pasensya na kayo, mabagal po siyang maglakad. No? Hindi po dahil mahililit ang hakbang niya. Siya po ay galing sa opera. Natandaan niyo po, first week ba? First week of January? First week of January. Last Sunday of December, si Pastora Vernie po ay na-opera. Nung pong ating anointing Sunday, December 30, early morning, as early as 2:30 a.m., nag-PM po siya sa akin at ang sabi niya, Pastor, may abdominal pain po ako. I was in the hospital. I am in the hospital. Ako naman po, ang sabi ko lang po, kagaya po ng mga normal na nag-PM, praying, that. Yun ang sagot. Dahil by the time I was praying actually and preparing my preaching for our anointing service, mamaya-maya po after about 30 minutes or 45 minutes, tumawag po yung kapatid niya sa akin at kailangan na po siyang dalhin. At kailangan na po siyang maoperahan. Baka daw po pumutok ang kanyang appendicitis. But yung hospital na kanilang pinagdalan, nagre-require po ng pera para lamang po siya maoperahan. And during that time, because it was very abrupt, mga kapatid, wala po siyang dalang pera. Of course, tayo pong mga nao-hospital, alam natin ang gastos ng walang pera. Tama po ba? At magastos po talaga. Tama po ba? Para sa hindi nagkakasakit, try mo lang. Dare you, I dare you, I dare you. I dare you. Mauubos ang lahat ng kabuhayan mo, lahat ng pinagpagura mo. Kaya maraming tao nagpapakamatay sa trabaho, pag matanda at mayaman na, ang susunod niyang payayamanin, Mercury drug. At saka St. Luke's. Tama po ba? Si Pastora po, nilipat po siya sa provincial. So, na-receive ko po yun, nasa siya. Tumawag po ako sa kapatid niya at ang sabi ko sa kanya, umalis ka sa provincial at malis ka sa hospital na yan, ibumalik ka sa dating hospital na yon. At huwag kang mag-alala, yung hinihingi nilang pera, ibibigay natin ang pera. Sa totoo lang, wala po akong pera. Ang tawag ko lang po diyang pananampalataya. So true enough, inutusan ko po ang asawa ko. Sabi ko, pick upin mo si Pastora Vernie, ang kapatid niya, kamag-anak niya from provincial hospital, ibalik mo sa isang private hospital. At sabihin mo dun sa cashier ng private hospital, babayaran namin. Sa totoo lang, wala akong pera. Nakuha niyo po? Tinuloy ko po mag-prepare sa preaching. Punta po siya sa hospital. In-assure namin. Buti na lang po nung nasa operating room po siya, pumutok na po pala ang appendicitis niya. Okay? Ito ang nangyari. Kami po ay kampante. Mababa lang po yun. No?
Nung pagkatapos ng ilang mga araw, ang kanya pong bill ay 104,000. Kita nyo? Dare nyo, try nyo. Yung hindi pa nagkakasakit, try nyo. Ay, try nyo lang. Challenge. Sakit challenge. Hindi yung 10 years challenge ang dinadali nyo. Puro naman finilter nyo yung lahat ng yan. Maniwala ako sa inyo. Okay. Right. Nga pala, yung 10 years challenge, maglalabas ako, no? From 2000 to 2019. Yun lang lalabas ko. Okay. Alam nyo po, ito na. Nung pong ilalabas na namin siya, ito ng problema. Yung pong nga palang hinihingi ng hospital na bond. Di ba, Pastora? Wala po kaming pera. Tago ko sa ating admin. Pastora, may pera ba tayo? Pastor, wala tayong pera. Nagkataon po katapusan. At alam niyo naman ang mga katapusan, di ba? Dumating si Judith. Di ba? Natatandaan niyo si Judith? Di ba? Pag mga katapusan. Alam niyo si Judith, no? Judith na ng kuryente, Judith na ng yung ibang bagal, oh, Diyos ko, Panginoon ko, patawarin mo po sila. Lord, nasaan ba ako? Sa amin po mga nasa Facebook, alam niyo yung Judith, right? Buti pa kayo, alam niyo. Okay? Siyempre, magbabayad po tayo ng building, magbabayad po tayo ng kuryente. Judith nga nakakatakot na pelikula yan na karakter Sabay pa po siya. Sabi ko sa isang pastor natin, may pera ba tayo? Pastor, wala. Tapos mamaya, sandali po, naalala ko. Kanya, meron pong nag-tithe sa abroad, may nag-offering sa abroad. 2 months ago ba yan, Pastor Alvin? 2 months ago. Hindi po namin ma-withdraw. Kasi po mismo yung nagbigay, hindi niya sinasabi sa amin kung alin doon ang binigay niya. Hello? Sabi lang naalala ni Pastor Atin, meron po, i-withdraw na natin. Sakto din nung araw din na yon. May isa pang galing sa abroad, tinawagan din ng ating admin. Sabi nito, Pastora, hindi ko alam kung bakit. Pwede bang i-advance ko na yung offering at tithes ko ng 2 months? Sabi ko kay Pastor Alvin, i-withdraw na yan. Lakas loob ko, no? Lakas loob ko. Kinuha po namin, binigay namin kay Pastora, true enough, nakalabas po siya. Kasi kung di po siya makakalabas, ibe-prenda ko po si Kuya Bobby. Yun lang naman po nasa isip ko Di ba? Siya lang po, ibe-prenda ko po siya. Pero eto, pakinggan niyo po mabuti. Natutuwa tayo, di ba? Pero ito ang nakita ko. Tayo ko ano? Magkakasakit siya ng Disyembre. Nobyembre pa lang. Nagpadala na ang Diyos ng pera. Pero hindi namin ma-withdraw. Hindi namin makuha yung pera kasi hindi sinasabi sa amin nung nagbigay. Hindi rin alam ni Pastor Alvin kung alin doon kasi maraming pera si Pastor Alvin Hindi niya alam kung alin doon. Si Ria pala maraming pera, hindi si Alvin. Nakuha niyo po, hindi niya malaman Kanya, alam niyo, eto pala. Alam ng Diyos. Nakita ng Diyos. May mangyayari sa kanya ng December 30. November pa lang, sabi ng Diyos, I will provide. I will give. I will do something. Mga kapatid, ngayon pa lang, Disyembre pa lang, alam na ng Diyos na magkakaproblema ka itong taon na to. Alam mo, ang sagot, nasa Marso. Ang Diyos binibigay na niya. Amen. Thank you. Hindi mo nakita, pero nakita ng Diyos. Hindi mo alam na may ginagawa ang Diyos. Pero may ginagawa siya. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit wala kang nakikita, may ginagawa ang Diyos. Are you here with me? Are you here with me? Tingnan niyo po nangyari. Look at the next verse. Sabi doon, shoot the arrow, Elisha ordered. And as soon as the king shot the arrow, the prophet explained, you are the Lord's arrow, with which he will win over Syria. You will fight the Syrian until you defeat them. Ladies and gentlemen, imagine mo, wala pang labanan, pero pinashoot niya yung arrow. Pang! Dahan-dahan lang po kasi 40 mil po ito baka magbayad ako. Pinashoot niya yung araw. Pang! Donna, ikaw na nga humawak dito. Nasaan ka ba, Donna? Alam ba dito si Donna? Okay, yung ating archer champion. Nandiyan po may archer champion. Shoot the arrow! Bakit? Sapagkat pag sinut mo yung arrow, you will kill all your enemies. Question, meron na bang enemy na sinushoot siya? Wala pa naman Pero alam niyo kung bakit? Tanong sa akin bakit?
Ngayon pa lang January, kailangan nakikita mo na you're a winner. Ngayon pa lang January, ngayon pa lang dapat nakikita mo na you're healed. Ngayon pa lang January, nakikita mo na dapat maayos ng pamilya mo. Ngayong January, dapat alam mo na itong year na ito, God will prosper you and elevate you. Why? Because you have to see the victory before you will seize the victory. Kailangang makita mo muna bago mo makuha. Pero hindi mo makukuha hanggat di mo nakikita. Dapat nakita mo na ngayon, I am blessed. Dapat nakita mo na ngayon, I am prosperous. Dapat nakita mo na ngayon, I am healed. Dapat nakita mo na that God is great. Dapat nakita mo na ang Diyos ay sasamahan ka palagi. Kapag nakita mo na, makukuha mo yan. Look at your seatmate. Pinagpalang tao yan sa balat ng lupa. Bakit? May nakikita siya na ginawa ng Diyos at gagawin ng Diyos. Are you encouraged this morning? Sabi ng sumunod na verse, then Elisha told the king to take the other arrows and strike the ground with them. And look at what happened. And the king struck the ground 3 times. And then he what? He stopped. This made Elisha angry. And he said to the king, you should have struck 5 or 6 times. And then you would have won complete victory over Syrians. But now you will defeat them only 3 times. Bakit nagalit si Elisha? Dahil ba 3 lang yung palo? Hindi. Tayo kung ano? Tayo bakit? Tayo kung ano? Aba, wala ka palang kusang palo eh. Wala kang initiative. Pag sinabi ko sa'yo, gawin mo. Pero wala kang dinadagdag. Ano yun? Pushy ka eh. Kailangan ka pang i-push. Di ba dapat meron ka mag-pull? Wala akong kausap dito. Sabi sa kanya, strike the ground. Wala namang sinabing 2 or 3 times lang. Itong problema sa atin, tanong ko ano? Tayo po, tuntua tayo, God will bless me. Yes, God will prosper me in 2019. Pero pag dumating na yung problema, nawawalan ka na ng pull. Kailangan ka pa uling i-push. Sample lang kayo ng mga taong kailangan pang i-push. Linggo, kailangan pang gisingin para umattend. Anak, gising na. Sisimba tayo. Ha? Ano? Kailangan ka pang i-push. Wala akong kausap. Hello? Pero pag inuman, siya pa nagwa-volunteer. Pag kwentuhan at swimming, ay, may swimming kayo? Pwede ba akong sumama? Anong ginagawa mo? You're pulling yourself to them. Pero pagdating kay Lord, kailangan ka pang i-push. Oy, magbasa ng Bible. Umattend ka ng church. Oy, nire-remind kita. Linggo bukas, may meeting tayo. Maagang usher. Kailangan may biometrics. Yung daliri mo. Nakuha niyo po, kailangan pang i-push. Sabi mo nga sa katabi mo, ang tanda mo na pinupush ka pa. Itong king, di ba warrior naman? Pero sabi ng king sa kanya, sabi ng prophet, kukang araw. Okay. Point to the east. Okay. Shoot. Okay. Get the arrow. Okay. Pukpukin mo. Okay. Puro siya ganon. Push ng push. Kaya nagalit si Elisha. Ang sabi sa kanya sa command ay ito, pukpukin mo yung ground. Hindi naman sinabing 3 beses, 4 na beses. Basta pukpukin mo yung ground. Pero palibasa, pinupush siya. Doon naggalit ang Diyos sa kanya. Doon naggalit ang propeta sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang po, sa season ng buhay natin, may panahon na tayo pinupush. Di ba? Kung kayo po may mga anak ng bata, meron po ba kayong anak na gustong-gustong mag-aral? Sino po rito ang anak ninyo nung maliit gustong-gustong mag-aral? Kita niyo wala, in Jesus' name. Meron, di ba? Yung bang, siguro yung first day lang, huy anak, grade 3 ka na ngayon. Woo! Tuwan-tuwa yan. So, mga 2 araw lang, ayaw nang pumasok. Nakuha niyo po. Kasi ito pa ginagawa mo, di ba? Pinupush mo yung bata. Shh! Shh! Gising na, anak. Nakahanda na pagkain mo. Okay na. Okay ka na. Mami, naantok ako eh. Hindi anak, ihati kita. Hindi ko na eh. Pangit ang teacher ko eh. Nakukuha niya pa? Ano yun? Immature yun eh. Kailangan pa bang i-push ka para sabihin huwag kang late sa trabaho mo, sa simbahan, at sa ministry mo? Kailangan pa bang i-push ka? Eh, ang tanda mo na eh. Eh, wala akong kausap dito. Galit na kayo sa akin. Nandiyan po kayo? Pero pansinin mo, di ba? Yung bata, graduate na.
nagtrabaho na, kailangan niyang i-push ang sarili niya sa bed. EDSA, matraffic. Kailangan gumising. Nakuha niyo po? Tapos ito pa, nung mag-asawa ka na, may sakit ka. May anak kang papasok, ikaw na ngayon ang may anak. Kahit may sakit ka, walang nagpupush sa'yo para mag-prepare ng pagkain ng anak mo. Anong gagawin? You will pull yourself out of the bed. Bakit? Matured ka eh. Kaya kita nyo, yung mga taong kailangan para mabuhay ang dugo, kailangan i-push. Wala ako sa mood ngayon, Pastor. Bakit? Hindi ko alam yung kanta. Wala ba kayong kantang alam? Yung alam ko, minsan may nag-comment po sa akin. Sabi ko, Pastor, may comment ako sa church nyo. Ano yun? Puro po kayo English. English po ang kanta. Yung tumatayo po nag-i-English. Ikaw po nag-i-English din. Lahat po ng binabasa namin ay English. Pwede po bang Tagalog naman? Bakit naman po ate? Kasi po hindi ako nabe-bless pag English. Sabi ko, may tanong po ako sa inyo. Nanonood po ba kayo ng pelikulang English? Ay, paborito ko yan. Bakit doon nag-i-enjoy ka? Sabi ko pa, nanonood ka ba ng Korean novela? Naku, Pastor, gustong-gusto namin ng mga anak ko yan. Hindi mo naintindihan yung kimchi, hamsahangunida, at saka sangyapsal na pinagsasabi ng mga taong ito. And yet, ikaw, sinasabi mo nag-i-enjoy ka. Pagdating mo kay Lord, bakit? Kasi, doon sa telenovela, Korean novela, pinupul mo yung sarili mo para intindihin mo. Nagbabasa ka pa ng caption na maliliit. Ano nga ba yung sinasabi? Ano nga ba yung sinasabi? Di ba? Para lang maintindihan mo. Samantalang pag nasimbahan ka, sasabihin pa ng katabi mo, kumilos ka, God loves you, kamayan mo yung katabi mo. Kailangan pang sabihin yun. Kasi bakit? Pinupush ka pa. Dapat hindi ka na pinupush kasi mature ka na. Dapat pinupul mo na. At tagal mo na sa church, alagain ka pa din. Wala akong kausap. Ang tagal mo na sa cell group, nakabatch 300 ng encounter. Ikaw wala pa. Natindihan mo, ang tagal na nun pinupush, kailan ka ba i-push? Halimbawa lang, sabi ng presider natin kanina, magkamayan po tayo. Sabi ng iba, ang sabi po magkamayan, hindi magtitigan. Kamayan mo naman ang katabi mo, sabi mo sa katabi mo, niyayari ka ni Pastor, kita mo na. Sabi mo sa katabi mo yan. Yung iba ito sa una lang may pull. God will bless me. I declare today that I am the champion of grace. Blah, 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 blah. Pag dumating ang problema, ayaw na. Bakit? The reason, because you don't quit too quick, please. Don't quit too quick. Huwag mabilis mag-quit. Huwag mabilis umayaw. Because God is the reason for you to live. That's why there's no reason for you to quit. Balikan ko at eto na po ako. Donna, halika dito. Come here, Donna. Come here. Ito po ang ating champion archer, no? Alam niyo po, mga worker po natin, mga atleta, no? Yan, kunin mo nga yan kasi baka mabayaran ko nang wala sa oras yan. Kanya po ito hindi pala. 40 mil po kasi ito. Napakahirap pala nito. Nung panahon kasi namin noon sanga lang ng bayabas, pwede na kami. Sanga lang ng bayabas, pwede na. Basta mahalaga, makabukol. Yun lang sa amin. Ngayon po pala, pasosyal na ng pasosyal, no? Di ba? Ngayon po ang boxing, Olympics na. Kuya Bobby, Kuya Mel, no? Nung araw po, magsapakan kami sa kanto, Olympics na pala yun ngayon. Imagine mo yung sapakan namin sa kanto nung araw, Olympics na. Alright. Kita niyo po ito, look at me. This is an arrow, di ba? Kuha tayo ng isa. Ito nangyayari. Kuha ka na isa. Wala po tayong arrow Okay? By the way, no, mahirap pong ligawan ng mga ganito, papanain kayo. Si Amor naman po, paniligawan nyo, tatakbuhan kayo. Hindi kayo makahabol. Si Amor kasi runner, no? Lumalaban ng kilometrong marathon. Huwag nyo liligawan kasi hindi kayo makahabol. Ito naman, huwag mong gagalitin. Tiyak, pupulutin ka sa puninarya. No, nandiyan niyo po. Ganyan mo nga, ganyan mo. Paano ba yan? Ganyan. Huwag mo tama sa kanila, okay? Ganyan mo. Iporma mo lang. Look at this. This is the arrow. The arrow, porma mo. The arrow is basically
Sige lang. The arrow is basically designed not for pushing. Tama ba ako? Oh, sige. Ito, let's say this is the bow. This is the arrow. Push mo lang. Hinga, push mo nga. Go. Push mo. Hindi. Push mo lang. Push mo. Push mo. Hawakan mo itong mikropono. Ako gagawa. Sige po. Tama ba yun? Tama ba? Di ba? Nakaganyan, di ba? You don't push the arrow. Right? It will go somewhere. But it will go nowhere. Ikaw, you are God's arrow. Jesus is the bow. At ikaw, you are being pulled by God, not pushed by God. Naintindihan niyo po ako? Bakit? Tani po sa kung bakit. Lakas. Kasi pag sinabing push, ibig sabihin nun motivation. Tama. Itong problema natin. Sometimes, we need more motivation. Pastor, pag ikaw nag-preach, pakiramdam ko, palangit na ako. Pastor, pag si Pastor Carlo, pakiramdam ko, tapos agad ang service. Di ba? Nakuha nyo? Nakuha nyo? Hindi ko po alam kung anong gusto ko. Kayo po ba o siya? Kasi pag siya po, gumagaan ang buhay ko. Pag po sa inyo, namomotivate ako, Pastor! Yeah! Push yun. Ganun tayo eh. Nakita ka na magandang quote sa Facebook, ganda. Share it. Like. Sa totoo lang, ano nangyari? Ang problema ko sa push, tanong sa'yo ko ano sa push. Mamomotivate ka ngayon, hanggang Miyerkules lang yan. Pagdating ng Miyerkules, hindi mo na naalala lahat ng sinabi ko. Bakit o? Lahat ng naranasan mo, motivation lang kasi eh. Nandiyan pa ho ba kayong lahat? Hello? Masama ba ang push? Hindi. Pero you don't live for long in a push mentality. You don't live for long just to be motivated. Are you listening to me? It's part of your maturity to be motivated, but that's not your goal. Bakit po mga kapatid? If you live by receiving praise, you will die by receiving criticism. Are you listening to me? Kung nabubuhay ka sa puro papuri ng tao, magandang pakiramdam mo. Pagka pinupuri ka, yes. Pero the moment may manira sa'yo, bumabagsak ang mundo mo, mga kapatid, you're living wrong. Ibig sabihin, ang mentality mo, it's about the push. Pero ibang pull. Porma ka uli, iha. Pumorma ka uli. Pull mo lang. Hindi, huwag natin kailangan. Hindi kasi araw to eh. No, magagalit sa akin si Joash. No? Pakihilahin mo lang. Okay. This is, ganito ang forma. Pumorma ka nga ng formang archer. Ako kasi forma lang ako. Yan! Okay. Nakita nyo ba yan? Hindi naman nakita. Yung ka nang yun. Ano ba yan? Dito ka nga sa gitna. Ito ang forma. Lumalaban po kasi ito eh. Kaya huwag niyo pong liligawan. Ito, yayariin kayo nito. Hindi, joke lang. No? Sige, Brad. Ay, kapatid. Sige. This is the... Yan! Kung pagpalagay ninyo, sige, bibitawan niya. Hindi pala, huwag palang bitawan, masisira. Wala kasing araw. Pag binitawan niya, she has to pull back. May stretch. May tension. May strength. May effort. May pawis. Mahirap. Pero pag pinawalan ka ng Diyos, boom! Malayo mararating mo. Bakit? Sapagkat ang push ay motivation, pero ang pull ay inspiration. Okay. Ano yun? Ito, na kahit walang mag-motivate sa akin, I am inspired. Why? Because God is with me. God is for me. God will fight for me, and God is good. Bakit aaten ako ng church kahit hindi si Pastor Reggie o si Pastor Carlo magpipreach? Because pupunta ako doon, I am inspired. Kaya papakinggan ko, hindi si Reggie, hindi si Carlo, si Jesus at ang Holy Spirit. I am inspired to lift my hands. Bakit? Because my God is good to me. My God is faithful to me. That's my inspiration, not my motivation. The question is this: are you just inspired or motivated? Ang taong inspired, walang mag-i-encourage sa kanya, pero ngingiti. Ang taong inspired, walang mag-i-encourage sa kanya ng magagandang salita, pero he can always say, maganda ang buhay. And life is good because God is good.
Ang isang taong inspired, ang inspiration niya nanggagaling sa loob, hindi galing sa labas. Ang motivation galing sa labas. Pero we don't need that kasi yung motivation na galing sa labas, 3 days lang tinatagal. Pero ang taong inspired, wala ka na, wala ng kamag-anak, wala ng pamilya, wala ng kaibigan, and yet he can always say, kahit mawala man kayo, I will still serve God because as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit ito ang tinuro ni Elisha sa isang king? Alam niyo kung bakit? Ang isang bakit? Sapagkat yan ang naging dahilan ng kanyang calling para maging propeta. Balikan ko ha, and I'll close with this. Magbabacktrack ako. Are you listening to me? Are you enjoying the preaching today? In the 1 Kings chapter 19, one book away, 19 and 20, ito yung kauna-unahang tinawag si Elisha. Sabi dito, Elijah, yung kanyang master, left and found what? Elisha what? Plowing with a team of oxen. Now, everybody say oxen. Halika rito, isang oxen. Ang oxen po ay hayop sa Middle East. Ang oxen po hindi kikilos hanggat di mo pupush. Let's say you're the oxen. I'm Elisha. Mas bagay yun, ano? Okay. Di ba, ganito po yan. An oxen will always be pushed. Okay. Push. Para magtrabaho po yan sa field, you push. You push them. You push them. You push them. You push them. Para mga empleyado sa opisina, ba't ko gagawin yan? Hindi ko naman job description yan. Oh, ang tawag sa'yo, ox. Nakuha niya pa, you push. You push. Yan, pinupush. Pinupush. Pag huminto yung master, hinto siya. Pag pinush siya, andar siya. No? Galingan mo naman maging ox, Brad. Okay, yan. Nakuha niya pa, he found Elisha pushing oxen and was plowing the last one. Look at the next verse. Elijah took his cloak and put it on Elisha. At ang sabi doon, then Elisha left the oxen. Look at the word. Ran after. Kanina, siyang nagpupush. Nung dumating si Elisha, Jeremy, come here. Nung dumating si Elijah, suddenly, iniwan ni Elisha yung pinupush niya. Kasi nasa trabaho siya ng puro pushing. Suddenly, Elijah pulled him. Umalis siya. Bakit? Kasi ito, trabaho. Pero yung pagpunta niya kay Elijah, purpose. Did you know that your purpose will pull you for greater glory? Your purpose will pull you for greater honor, not work. If you will find work, you will get tired of work. But if you will find purpose, you will enjoy work. Are you listening to me? Eto siya. Alam niya yun eh. Kasi nagpupush siya eh. Suddenly dumating yung tatawag sa kanya at tinuro sa kanya yung anointing na yun. Ang tawag din is the pull anointing. The power pull. The pull power. Yun ang kinuha niya. Thank you guys. Kaya yun ang ginawa niya dun sa king. Are you listening to me? Pinush siya ng pinush yung king. Kumuha ka ng arrow. Shoot mo. I-aim mo. Tirahin mo. O kunin mo yung arrow. Pakpok mo sa ground. Puro push. Pero ang hinihintay niya, sana naman. Tubuan ka ng common sense. Mag-pull ka naman. Kasi you don't need motivation anymore. You need inspiration. Sabi mo nga sa katabi mo, I am inspired. Come on, everybody say, I am inspired. And Elijah answered, all right, go back. I'm not stopping you. Alam niyo, pag kayo ay inspired, tayo sa ko ano? And let me close with this. Are you listening to me? Pag kayo ay inspired, eto ka na magsalita. Tayo sa kung ano? Tayo sa kung ano? Pagka kayo ay inspired, eto na ang mga statement mo. My purpose outweighs my pain. Mas matimbang, mas mabigat ang purpose kesa pain. Ano pa ang salita mo? My destiny outweighs my history. Ay, wala akong kausap dito. Are you listening to me? Ano pa ang magiging salita mo? My crown outweighs my cross. My hope outweighs my hardships. Ano pa? God's grace outweighs my shame. And the blessings outweighs the burden. Why? Because God's favor outweighs my frustration. Ladies and gentlemen, as I close, when life is pulling you back with difficulties, God is going to launch you into something great.
Kapag ang Diyos, pinupulba ka, may ini-stretch sa'yo. Kasi pawawalan ka niya sa isang napakatinding pupuntahan mo. Tanong mo nga yung katabi mo. Tanong mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, marami ka man naging problema nung nakaraan. Sabi mo sa katabi mo yan. Tanong mo, marami ka man naging problema nung nakaraan. Batiin mo, sabi niya, congratulations. Malayo ang pagdadalan sa'yo ng Diyos. I will not pray for you, but let me just tell you my story. Okay lang ba? Can you listen to me? Okay lang? Ako po ay hindi lumaki sa Bulacan. I lived in Manila, particularly sa Valenzuela. Noong panahon po rin ng Valenzuela, daming adik, daming basagulero. Isa po ako doon. Grade 3 po ako, grade 4. Bully po ako eh. Sabi ng mga nandito, hanggang ngayon naman, pastor. Pakinggan niyo po ito ha. Bully po ako eh. Alam niyo po ba, grade 3, grade 4, nanununog po ako ng buhok ng kaskwela ko. Ha? Pero ako po ang graduate na valedictorian ng eskwelahan. Consistent po yon. From grade 1 to grade 1. Hindi, grade 1 to grade 6. Pero niyo po, nung panahon na yun, wala pang K to 12. 6 na taong po yan. Consistent po ako. Honor, number 1. Pero yabang ko po eh. Lagi po ako may nakakagalit. Pinabatukan ko po yung kaskwela ko. Kinukuha ko po yung baon. Matalino po kasi ako pero mayabang. At ako po, lagi nasa principal's office. Sasabihin sa akin ng principal, Reggie! Tuwing nakikita kita, may nakikita ako sa iyo eh. Di ko lang alam. Pero Diyos ang nakakaalam. Ako naman, talaga, binaliwala ko po yun. Na-born again po ako grade 6. No? Ang unang-una ko pong ministry sa Marcelo, hindi pa rito sa Marcelo dito, Marcelo pa dun sa Kapitolyo. Eh, yung kayabangan ko nandun pa din. Bahagi yata ng pagiging gwapo yun, ano? Ay, bahagi pala ng pagiging bata. Yabang ko eh. Alam niyo po, meron po akong isang ayoko na subject nung high school, geometry. Nagtataka ako kung bakit kailangan pag-aralan namin ng mga anggulo, eh anggulo naman ng anggulo. Alam niyo yung geometry, di ba? Puro angles, triangle, perpendicular. Ang alam ko lang ay pedicure, hindi ko alam yung perpendicular. Ako po ay napatawag na sa Marcelo. Eh, nagkataon po, born again yung principal. Alam niya, born again na ako. Kaya lang po, lagi akong bumabagsak ako eh. Sa geometry, tsaka math. Sabi sa akin ng principal namin nandiyon. Alam mo, Reggie, matalino ka eh. Pero alam mo, Reggie, may nakikita ako sa'yo. Hindi ko lang alam. Pero Diyos na nakakaalam. Sabi ko talaga, naalala kong bigla yung sinabi ng principal ko ng elementary. True enough, ako po ay nag-aral sa UP. Nag-aral po ako ng abogasya. Nag-aral po ako ng music. Nag-aral po ako ng kung ano-ano. Mayabang po kasi ako eh. Gusto ko talaga maraming kulang na lang lapida isabit sa akin eh. Doon ko na-realize, lahat pala ng mga medalya mo ng bata ka, hindi mo may isasangla sa M. Lavalier. No, natindihan niyo po, hindi po wala masasangla eh. Alam niyo po, eto na, college po ako. Nasa isang Bible school po ako. Nakasama po ako sa isang gulo. Gulo po ng exam. No? Kasi po ako lahat ang sumagot ng exam eh, mga kaskwela ko. Kaya tago ko ng dean. Sabi sa akin, Reggie! Ang galing-galing mo! Gumagawa ka ng kalokohan kasama na. Pero alam mo, Reg, tuwing makikita kita, may nakikita ko sa'yo. Hindi ko lang alam, pero Diyos na nakakaalam. Pagkatapos po na nag-asawa po ako, nililigawan ko po yung misis ko na ngayon. Sabi sa akin ng asawa ko, may nakikita ko sa'yo. Hindi ko lang alam, pero Diyos na nakakaalam. Dahil wala po siyang nakita, pinakasalan niya ako. Hindi pa rin po nawala yabang ko. Hindi pa rin nawala lahat ng kasalanan ko sa buhay. Mayabang po ako eh. Naamin ko po yan sa inyo. Eto na po. Dumating po ang time, may church na hinahawakan.
I was depressed. Dumating po ako sa time na ayoko na maghawak ng church. Dumating po ang time, sinusumpa ko na pong born again, ang mga simbahan, ayoko na po magpastor. Nagkasakit po ako for 2 years. Nagkaroon po ako ng stroke 5 times. Dumating po ang time, sabi ko sa misis ko, maghiwalay na tayo. No? Ayoko na. Kung gusto mo magsama tayo, ito gawin natin. Umalis tayo ng Pilipinas. Pumunta ka ng Macau, iiwanan ko na ang church. Bahala sa'yo sa buhay nila. Gawin nating pastor si Pastor Alvin, si Pastora Joy, si Pastora Tin, sila Pastora Bernie. Kasi ang plano ko noon, lalayasan ko na sila. Pupunta na ako ng ibang bansa. Magmamigrate na kami. Ang sabi ko sa misis ko, prepare mo lang yung bansa na yon para pagdating namin doon, mag-work na lang ako and I will forget the ministry. True enough, my wife went to Macau, to Hong Kong. Parating po namin doon, may nakakilala sa kanyang church, pastor. Kilala pala ako. Pinapunta po kami doon and we started a ministry there. Iniiwasan ko na nga mag-ministry eh. Frustrated na nga ako eh. Alam niyo po, nung panahon na yun, frustrated ako pero tinutuloy ko na lang. Nasa Macau po kami noon. Yung pastorang namatay na kaibigan namin, sabi niya sa akin, Pastor Reggie, ewan ko ba, tuwing makikita kita, may nakikita ako sa iyo. Hindi ko lang alam. Pero Diyos ang nakakaalam. Alam niyo, nabuhay ulit sa akin yung sinabi sa akin many years ago ng principal ko ng grade 2, grade 3. Nabuhayan po ulit ako. Bumalik ako sa ministry. In-start ulit ang Rain M, which is kayo na ngayon. Nahirapan ba? O umiiyak ba kami? Yes. Kakagalit ba kami ng asawa ko bago mag-preach? Yes. Nangyayari ba yun? But look at you now today. We are here today because God pulled us back para dalhin tayo sa isang bagay. At alam niyo mga kapatid, tuwing kayo sa akin, tuwing makikita ko kayo, may nakikita ko sa inyo. Hindi ko lang alam, pero Diyos ang nakakaalam. Magandang umaga sa inyong lahat.